Ano ba talaga ang goals? Bakit ba ito mahalaga? Para sa aking pagkaintindi, isa itong layunin na nais mong marating sa isang tiyak na panahon. Kaya naman, bago mo ituloy ang pagpapanood sa ating video, nais mo na kitang pasalamatan sa iyong pagsubaybay at sisikapin kong makapagbigay ng magandang idea na makakatulong sa iyong mga pangarap o nais marating sa hinaharap. At bago po yan, tatanungin mo na kita kung ano ang goal mo sa paparating na 2024. Gusto mo bang makapag-ipon ng pera para maumpisahan na ang mga pangarap mo na negosyo? O di kaya'y maging matagumpay na vlogger o content creator? Nakakabili ng bagong bahay, bagong sasakyan? Mag-i-invest para sa future ng iyong pamilya? Ano pa man ang mga goal na yan, ang pag-achieve mo sa mga bagay ay higit na mas mahalaga kaysa pagsisit nito. Nangangailangan ito ng mahabang panahon at mahabang pasensya, effort sa pag-develop ng mga habit na makakatulong sa iyo na maging focus at motivated araw-araw na gawin ang mga bagay papunta sa iyong mga goal. Kaya ngayon pag-usapan natin ang mga habit na dapat mong gawin sa araw-araw para maabot mo ang mga goals mo. Sikapin mo lang ang matapos ang kunting oras sa bidyong ito at sinisigurado ko sa iyong ang malaking pagbabago ang magagawa nito, hindi lamang sa buhay mo kung hindi sa buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo. Number 1, pagising na may positibong mindset. Ang pagsisimula ng araw na may positibong pananaw ay nagbibigay ito ng enerhiya sa iyong sarili para sa mga bagay na nais mong gawin. Kabaliktaran naman ito kung inuumpisahan mo ang iyong araw ng puro reklamo, matatapos din ito ng puro reklamo. Pero kung inumpisahan mo ito ng positibong kaisipan, kahit sabihin na natin sa araw na yon na hindi natutupad ang ini-expect mo, nagbibigay pa rin ito ng pag-asa sa hinaharap. Nakakatulong ito to stay focus at pagiging motivated. Hindi naman perpekto ang bawat araw, pero kapag positive ka, madalas positibo din ang outcome ng mga ginagawa mo. Para sigurado, alamin mo ang salitang law of attraction. Number 2, gumawa ng plano para sa iyong araw. Mahalagang maplano mo ang araw mo kung paano ito magsisimula at paano ito matatapos para ma-prioritize mo ang mga task na mahalaga at makikita mo yung mga bagay na nangangailangan ng malaking atensyon at oras. Ang ilang minutong pagpaplano sa pag-uumpisa ng araw at mga paglilista ng mga bagay na dapat mong tapusin at pagdi-decide kung anong oras mo ito dapat gawin ay mahalagang parte sa pagpaplano. Madaling madistract sa mga bagay na nakikita natin kung wala tayong plano at madalas masasayang ang ating oras sa mga distraction na ito. At ang ending na uubos ang oras ng ating araw na walang kinahinatnan. Pero kung napaplano mo ang araw mo na yon, masisigurado mo ang progress at maabot mo ang goal mo. Sa pamagitan kasi ng pag-breakdown ng iyong mga goal, mas madali mong matapos ang mga hakbang para maabot mo ito. Halimbawa na lang, kung ang goal mo ay isang matagumpay na vlogger o isang content creator, kailangan mong unahin ang mahalagang hakbang sa araw-araw para maabot mo ito. Kung kinakailangan mag-upload ng video araw-araw, isama mo ito sa listahan. Huwag mong tapusin ang araw kung hindi mo magawa ito. Ganyan kahalaga ang ginagawa mo, ang plano mo sa iyong araw. Number 3, kailangan mag-exercise. Isa sa pinakamahalagang bahagi sa pag-abot ng iyong mga goal, kahit anong goal pa yan, marami kasing benepisyo ang pag-ehersisyo. Hindi lamang sa physical o hindi sa pag-iisip natin. Makakatulong din ito para i-boost ang ating energy at motivation na gawin ang mga hakbang sa pag-abot ng ating mga pangarap. Ang pag-exercise ng regular ay nakakatulong din ito na makaiwas tayo sa anumang klaseng sakit na kung tutusin bago tayo mag-umpisa sa ating mga pangarap, ito dapat muna ang ginagawa natin. Kasi walang saysay ang lahat. Gaano tayo katalino, kasipag o kagaling kung ang katawan natin ay puno na ng sakit. Ang pagiging healthy kasi habang ginagawa mo ang iyong mga pangarap, mas mabilis mo itong maabot na walang sagabal. At makakatipid ka pa ng pera at oras. Nakakatulong din ito ang pag-ehersisyo na mabawasan ang iyong stress, anxiety at depression. Nagbubos ito ng energy para magkakaroon ng positive output sa buhay.
malinaw na pag-iisip at determinasyon. Number 4, magbasa at manood ng mga motivation videos patungkol sa tagumpay. Huwag nating i-underestimate ang pagbabasa at pagpapanood ng mga motivation videos dahil maaring ito ay magbibigay ng idea o lakas ng loob para gawin ang mga bagay-bagay na naayon sa mga pangarap mo. Ang pagbabasa at pagpapanood ay nagbibigay dagdag ito sa iyong kaalaman, at ang pagbabasa at pagpapanood ng mga video na related sa iyong mga plano ay nagkakaroon ka ng iba't ibang idea, natutunan mo ang mga best practices ng ibang tao, at higit sa lahat, updated ka patungkol sa mga bagong idea. Kumbaga, hindi ka nahuhuli sa trends nito. Bukod pa dyan, nagkakaroon ka din ng critical thinking analysis at communication skills na magagamit mo sa kahit saang larangan. Kaya kahit sa isang araw, maglaan ka ng kahit ilang minuto sa pagbabasa at pagpapanood ng mga video na related sa mga plano mo. Number 5, pagninilay-nilay o meditation. Ito ang gawain na karamihan sa atin na hindi alam kung ano ang may bigay na benepisyo sa katawan natin. Ang pagninilay-nilay kasi o pagmumuni-muni sa loob ng ilang minuto ay nakakatulong ito para sa pag-abot ng goal natin sa buhay. Bukod kasi sa tinitrain nito ang ating isip at personalidad na maging productive in a long period of time, nakakatulong din ito na mag-improve ang iyong concentration. Ito yung kung paano ka mag-isip at sa magiging decision making at maging matyaga maghintay sa tamang oras, at higit sa lahat, kumalma sa pagkakataon na kailangan mong magdesisyon ng mabilis, malinaw na pag-iisip sa mga stressful na sitwasyon, at higit sa lahat, nagdi-develop ito ng positive outlook sa buhay mo. Nilinis kasi nito ang iyong isip at emosyon na magiging focus ka sa anumang gusto mong marating sa buhay. Kung matrain mo ang iyong isip at emosyon para labanan ang distraction sa pag-abot sa iyong mga goal, magiging madali na sa iyo ang mga susunod na hakbang dahil malinaw mong nakikita ang mga bagay na dapat mong gawin. Number 6, huwag pababayaan ang sarili. Baka hindi mo na napansin trabaho ka ng trabaho para sa goal mo at sa pamilya mo, pero napabayaan mo naman ang sarili mo. Aanhin mo naman ang magagandang bagay o naabot mo na ang iyong goal kung wala ka naman na sa mundong ito dahil napabayaan mo ang sarili mo. Ang ating lakas ay hindi panghabang buhay. Lahat tayo ay may limitasyon. Hindi tayo robot. Kaya kung napapagod ka at nawawala ng motivasyon sa panahong ito, huwag mo kalimutang magpahinga muna. Maglaan ka ng oras sa isang araw para magpahinga lang. Bigyan mo muna ang iyong sarili ng mga bagay na nai-enjoy mo. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi ito na pwedeng bilhin. Required nito na ikaw talaga ang gagawa. Kung minahal mo ang iyong mahal sa buhay, dapat higit pa doon ang pagmamahal mo sa iyong sarili. Number 7, pahinga-hinga din pag may time. Mahalaga ang pagpapahinga sa mga gawain o task mo na patong-patong sa araw-araw. Nagbibigay kasi ito ng time para makapag-recharge ang iyong energy at makapag-focus ulit sa iyong mga goal. Ang pagpupursige kasi ng iyong mga goal ay minsan nagdidiman ito ng mahabang oras o enerhiya na dahilan ng pakiramdam mong sobrang pagkapagod. Ang pagpapahinga ay maaaring gawin ito ng ilang beses sa loob ng isang araw o sa loob ng isang buwan. Huwag mahiyang magpahinga-hinga pag may time, lalo na kung ang trabaho mo ay super stressful. Sobrang nakakatulong ito dahil sa tuwing nabigyan mo ng time ang sarili mo sa maayos na pagpapahinga, tinutulungan nito na maibalik ang pagiging productive mo. Huwag kang mag-alala dahil ang pagpapahinga muna, hindi ito tulad ng pagpapaliban. Ang pagpapahinga, kung may disiplina ka, kontrol mo ang oras dito. Hindi tulad ng pagpapaliban na makukompromise lahat, hindi lamang sa pag-abot ng iyong goal. Kapag ang mga bagay na pinagpapaliban mo na dapat matatapos mo sa madaling panahon, hindi ka lang nagsasayang ng oras, kasama ng energy at pagpapanik sa paghahabol ng oras sa mga gawain na hindi ka maaabutan ng deadline. Sa ganitong pagkakataon, nakakaranas ka na ng pagkaka-stress. Kaya naman, pahinga-hinga din pag may time. Number 8, focus. Tulungan mo ang iyong sarili na mag-focus sa mga dapat gawin sa araw-araw. Isa ito na dapat mong tandaan.
Iwasan ma-distract sa mga bagay na hindi naman naayon sa iyong mga pangarap. Ang pagiging focus kasi sa isang bagay, hindi lang ito nakakatulong sa pagiging productivity mo, pati na rin sa kung paano ka mag-isip ng mga ideas. Alam mo kasi ang gusto mong outcome, kaya lahat ng ginagawa mo ay naaayon sa mga goal mo. Hindi ka nagsasayang ng oras, lalong-lalo na sa mga bagay na alam mong hindi nakakatulong sa iyo. Sa pag-achieve ng mga goal natin sa buhay, ang mga hakbang kung paano mo ito marating ay mas higit pa na mas mahalaga sa pagdi-decide mo sa iyong tunay na mga pangarap sa buhay. Bago ko tapusin ito, nais ko munang magpasalamat ulit sa iyo at nakarating ka sa channel ko. Sana nakakatulong ito sa iyo at sana maging mayaman ka. Hanggang sa susunod na pagkikita, paalam!